Alright, mga kababayan, kumusta po kayong lahat? Ngayon po pag-usapan natin itong latest na kaguluhan na nangyari dyan sa West Philippine Sea. Kung saan, ayon po sa mga bumabalita, na ito daw po ang pinakaseryoso, pinakamasama ng ginawa so far ng mga Chinese laban sa ating mga kababayan. Yun po yan sa nung naghahatid ng supplies, yung resupply mission ng ating mga sundalo para magdala ng kabuhayan, supplies, fuel, pagkain, gamot, lahat ng pangangailangan ng mga nakaistasyon nating mga sundalong nagbabantay doon sa Ayungin Shoal, doon sa ating BRP Sierra Madre. Now, speaking of BRP Sierra Madre, wala po kasi tayong naririnig na proyekto na ginagawa ng gobyerno at ng mga allies tungkol sa kung ano mang balak na ipatayo na infrastructure dyan na pwede nating gawing yung ating sariling Philippine outpost dyan sa may Ayungin Shoal kapalit nitong BRP Sierra Madre. 2 taon na po ang lumipas mula nung umupo si Pangulong Bongbong Marcos, pero wala po tayong naririnig kahit ano, kung ano mang mga plano-plano. Well, siguro unawain po natin na ang mga ganitong kilos po, mga proyekto ay matatawag natin na top secret, classified, very confidential matters na hindi pwedeng i-expose sa publiko. Well, naintindihan po natin. Pero, bakit mo kayatang ang tagal na kumbaga, yung barko po ng Sierra Madre, BRP Sierra Madre, ay talagang panahon pa po ni Noynoy. Talagang yun po ay grabe na yung kalagayan, ano? And then, lumipas na yung 6 years sa panahon ni Duterte, nadagdagan po yung pag-deteriorate nitong barko na ito. And right now, sa mga latest photos po na nakikita natin, grabe, para ng pinagtagpi-tagping lata. Ang pinagtataka ko, kailan po kaya uumpisahan? Kailan uumpisahan yung pagsasagawa ng konkretong outpost? Kasi nga po, itong mga Chinese ay nagiging agresibo. Kagaya po nitong yung nangyaring pagre-resupply next to yung sinundan po nito nung nakaraang, kailan ba yun? Nung May. Kung kailan po idinaan sa eroplano na pinulot naman nung bumagsak sa tubig, pinulot nung mga Chinese, itinapon. So, ibig sabihin, ngayon naman, nito lang na kahapon lang, yung resupply na naman na dinaan sa yung dating sistema na dinadaan sa hinahatid ng bangka. Although Coast Guard yung nagdala, pero nagkaroon po ng kumbaga ito na po talaga yung pinakamatinding ginawa sa mga tao natin na umakyat na yung ang lakas ng loob. Talagang, kumbaga, ito po ay, para sa akin, ito ay act of war na talaga. Biruin mo kung invasion na po yun eh. Kasi, the fact na pumasok na yung kalaban sa sarili mong teritoryo, sa sarili mong barko. Yung nung nakaraang, nung May 19 ba yun? Na nagkagirian dahil doon sa pang-aagaw ng mga Chinese sa hinulog ng eroplano na mga supplies. Na ewan ko ba naman kasi kung bakit hinulog pa sa dagat.
Bakit hindi na lang itinapat diretso doon sa barko? O kaya doon mismo sa, kung bumagsak man yun sa tubig, at least doon sa mga ilang feet lang from the ship. Bakit ang layo na naagaw talaga? At bakit yung mga Chinese, nakaabang doon na to the point na naunahan pang makapulot yung mga Chinese kaysa mga Pilipino? Ano ba to? Bakit parang napakapalpak ng mga galawan? Mariosip naman. Ang nakapagtataka po mga kababayan, bakit lahat na lang yata ng galaw, lahat na detalye, ng mga plano ng gobyerno natin, lalo na yung tungkol dyan sa West Philippine Sea, bakit nakaabang agad ang China? Talaga pong mayroong traidor. Mayroong traidor. Kung nasaan man yan, kung sino man yan, bakit hindi tinututukan ng gobyerno natin na matigil yan, mahuli kung sino man yung gumagawa niyan? Kasi nakapagtataka po every time na lang, o paano yan, nung nakaraang supply na hindi nakarating, naagaw, itinapon sa dagat ng mga Chinese, anong kinain ng mga sundalo na nandoon sa barko? Hinatiran ba kaagad? O kasi wala tayong nabalitaan na hinatiran ulit. Ngayon lang itong sunod ulit na pagsusupply, na ito na naman nga nangyari. Nagkaroon na po ng labanan sa loob ng vehicle natin. Biruin mo yung mangyari. Anong klaseng eksena yon? Na yung mga Chinese umakyat na sa barko natin. Tapos inagaw yung mga, siyempre nag-rumble, there was a fighting, for sure. Dahil naagaw nga, yung mga armas ng mga sundalo natin, naagaw. Bakit sila na-overpower? Mas marami? Siguro mas marami yung umakyat ng mga Chinese kaysa doon sa mga Pilipino na nandoon. Kasi yung naagaw, walong armas, barel. Sigurado ko mga high-powered yun. At hindi na nakuha, hindi nabawi. Nagkaroon ng labanan kasi nga may mga nasugatan. Mayroon pang na-mutilate, naputulan ng daliri. So ano ngayon? Ano na ngayon? Ano pa ang susunod? Kasi po, mga kababayan, napapansin natin, dati, pabundol-bundol, pa-water cannon, hanggang sa tumitindi. Inaagaw yung supply, ibig sabihin, ayaw nilang pakainin, ayaw nilang mabuhay, yung mga nandoon na nakabantay doon sa ating outpost. Ngayon, talagang inagaw. So ano po ba mga kababayan, alam niyo mga kababayan, dito lang to sa Pilipinas nangyayari only in the Philippines. Kung nagkataon po na si Duterte noong araw, kung si Duterte, sa ugali ni Duterte, kung nagkataon po na siya ay makabayang tunay, tapos ginawa ito sa kanya, ewan lang kung hindi na nagkabarilan sa ugali ni Duterte. Malas lang po kasi hindi ganon si Duterte, kundi traidor pa siya sa Pilipino. Mas kampi pa siya sa China. Ngayon, nagkaroon po tayo ng Pangulo na makabayan laban sa China. Hangad yung kapakanan ng Pilipino. Pero bakit po nangyayari ito? My God! Mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Ano na po ba? Hanggang kailan, hanggang saan ang pagpapasensya? Buti lang yan yung nag-uutos na, punta kayo doon, maghatid kayo doon. Yung mga ganitong mga sundalo, kahit ba sundalo yan, na oo nga, sundalo, handang mamatay, handang lumaban. Pero, my goodness naman, tao rin yan may pamilya din yan. Hanggat maaari po, hanggat maiiwasan na malagasan tayo, hanggat maiiwasan
na may mamatay dahil may mga pamilya nga eh. Kayo kaya ang mawala ng kapamilya? Bakit hinihintay pa na mayroong mamatay? Itong nangyaring ito, hindi pa ba ito, my goodness, sobrang ng kabastusan ito, sobrang pangmamaliit po ito eh. Sobrang nakakalalaki ito. Sobra na po ito eh. Kung sa Indonesia kaya ito gawin, sa mga Indonesians, sa mga Vietnamese, ewan lang. Iba ang Pilipino, my God. Kailangang may mamatay muna. Hindi sapat na maputulan ka ng daliri. Hindi sapat na inakyat ka. Akyat bahay. Kung dito nga po sa neighborhood, akyat bahay, di ba? Pwede mong barilin. Kapag nahuli mo sa loob ng bahay mo, pwede mong barilin, pwede mong patayin eh. Sa totoo lang, bakit hindi? Natural armado yun. Pero dito, ano ba to? Alam niyo mga kabay, ewan ko lang kung ano ang tingin sa atin ng ibang bansa. Ano kaya ang nasasabi nila sa ating mga Pilipino? Yan po ang mahirap kapag nagkaroon tayo ng Pangulo na sobra namang mabait, na nagmumukha na tayong tanga. Well, hanggang ngayon nga, hindi nagpapalabas ng announcement o whatever yung gobyerno natin, yung mga news na nababalitaan natin ay galing sa mga sources, siguro ko yung mga sundalo mismo na nanggaling doon, yung mga witnesses. Siguro ko naman, natural, pinag-uusapan ito ng ating mga concerned leaders, DND Secretary, Pangulo, lahat. Pinag-uusapan naman siguro, natural. Pero ewan lang, abangan natin kung ano ang mapag-usapan nila. Kasi sobra na to. Kasi alam niyo mga kababayan, sa totoo lang, ako sa tingin ko po, talagang dinider tayo ng China. Sinusukol nila, sinusukat nila kung hanggang saan ang kaya natin na pagpapasensya. Ito, nung nakaraang buwan, lumapit na doon sa BRP Sierra Madre. At kung hindi lang naging alerto yung mga bantay doon na sundalo, ano ang gagawin nila doon? Ba't sila nandun? Di ba balak nila na akyatin yung BRP? Ngayon ito, umakyat na. Pinasok na yung barko natin. Tapos nakipagpambuno doon sa mga, ewan lang kung bakit walang namatay. Natural nagkaroon ng labanan yun. Kung nagkaroon kaya, kung may namatay kaya na Pilipino doon, o di ibig sabihin, ano na? So, pwede na tayong humingi ng tulong sa Amerika, sa mga kaalyado. At talagang rambola na. So, kailangan munang mayroong mamatay bago tayo kumilos. Pangulong Bongbong Marcos. Wala eh. Okay lang yan. Wala namang namatay eh. Ano ba naman yun? Para daliri lang yung naputol eh. Hindi naman ulo. Ito namang mga kaalyado natin, puro lang kondina. Pare-pareho na lang yung gobyerno natin, yung mga kaalyado natin, puro lang kondina. Puro lang salita. Sa totoo lang, kahit mga sundalo yan, kinakabahan din ng mga yan. Kahit sundalo yan na handang mamatay, natural ayaw din yan mamatay. Gusto rin yan mabuhay ng matagal. Para ma-enjoy din nila yung kanilang pensyon. Kesa naman ang mag-enjoy ng pensyon yung magiging ka-Faulkner
nung kanilang byuda. Tsaka natural, gusto pa rin naman mag-enjoy ng buhay ang mga yan. Bakit natin itinataya ang mga buhay nila? Naalala ko tuloy yung pinagsasabi nitong retired American officer na nag-viral kamakailan. Hindi ko pa nga nagawa ng content yun eh. Yung si Scott Ritter, na kung ano-anong pinagsasabi, ang sasakit ng mga pinagsasabi niya. Amerikano ito dating opisyal ng gobyerno ng Amerika. Tapos sabihan tayo na, we were just a tool by the United States. Na hindi naman nila tayo mahal. Ayaw naman nila sa atin. Ginagamit lang tayo. Na dapat daw tayo makipagkaibigan sa ating kapitbahay na China. China daw is a friend. Tanga ka ba, Scott Ritter? Shut up. Hindi mo alam ang pinagsasasabi mo. You don't know what you're talking about. You don't know us. Maybe you also do not know the real Chinese. Kaya ka nagsasalita ng ganyan. Tuturuan mo kami na makipagkaibigan sa China? Ikaw na lang kung gusto mo. Go ahead. Go ahead. Fuck China. Fuck with China pala. Yan ang mahirap. Akala ko dito sa Pilipinas ang mayroong pro-China. All over the world pala. Amerikano pa. My God, yung pinagsasabi, ang sakit-sakit sa kalooban, for sure maraming umiyak na Pilipino. Pahamak itong Scott Ritter na to eh. Kesyo wala naman daw tayong balak tulungan ng Amerika. Kesyo ginagamit lang tayo, na kapag wala na tayong pakinabang sa Amerika, idadump lang na lang tayo parang basura. Ang tingin ng Amerika sa atin ay mga dating sakop na colonized. Ganun lang naman daw ang tingin nila sa atin. We don't like you Filipinos. We don't love you. But we need you. Talaga. Alam namin yun, Scott Ritter. Alam namin. Na dati pa, ginagamit nyo kami, Amerika. Diba? Natural resources namin, mga kasundaluhan namin. Diba, mga sundalo namin, pinaghahakot ninyo makipaggera doon sa South Korea, saka sa Vietnam. Buti nga nung si President Marcos Sr. na hindi niya isinubo yung mga Pilipinong sundalo sa Vietnam War, kahit na hinihingi ng Amerika. Dahil ayaw makisali ni Marcos Sr. sa gera ng Amerika against Vietnam. Dahil yung Vietnam, kinikilala ni Marcos na kapitbahay ay Asyano. Anong pinadala ni President Marcos Sr. noon? Mga nurse at doktor. Hindi sundalo. Di ba? Wise. Humingi ng tulong. Padala ko ng tulong. Ay, mga tao ko padala ko. Mga nurse at doktor. Hindi sundalo. Hindi sundalo na papatay, kundi mga nurse at doktor na mag-aalaga ng mga sugatan at bubuhay nung malapit ng mamatay. South Korea, kinaray-karay tayo. Hindi si Marcos Sr. kasi ang presidente nun eh. Kung tutuusin, kagagaling lang natin sa World War II. Kumbaga war-weary pa yung ating mga sundalo. Pero lumaban at nanalo. Natalo nila yung, biruin mo, 40,000 na Chinese against 900. 900 lang na Pinoy. Natalo yung 40,000. Diba? Ang galing ng Pinoy eh. Ang galing. Galing pa yun sa gera, pakikipaggera, 1950s. Kagagaling na katatapos lang ng World War II. Pero ayan, ginamit ng Amerika, makipaglapi na dinala doon sa South Korea. Bakit hindi na lang nila dinala yung sarili nilang sundalong Amerikano? Bakit kailangan Pilipino yung itaya ng nila yung buhay doon ng mga Pilipinong sundalo? Buti na lang magaling yung Pinoy eh.
Ilan lang ang namatay sa Pilipino. Samantalang yung 40,000 na Chinese, natalo nito mga Pinoy. Oh, magagaling lang talaga. Pero hindi porket magaling ang Pilipino, isusubo na lang natin ang isusubo ang buhay nila. Pwede ba? Pangulong Bongbong Marcos, kumilos naman kayo, oh. Nakakabingi na yung katahimikan eh. Kailan pa? Kapag may namatay na. Imbis na walang mamamatay eh. Bakit yan? Hindi pa ba act of war yan? Ano inihintay natin? Yung talagang lusubi na ng mga Chinese, yung mga nandoon sa BRP Sierra Madre? Iilan lang na sundalo ang nandoon? Paano pag pinalibutan yon? Pinaligiran na yon ng mga PLA? Iilan lang na Pilipino nandun eh. Kahit ba mga Marines pa yon, matatapang, iilan lang yon. Nag-iisa doon sa gitna ng karagatan. Isa sa isang kakarag-karag na parang pinagtagpi-tagbi na lata. Tapos itong mga senador na ito, napakakakapal po ng mga mukha ng mga senador. Ang tatapang ng mga apog ng mga ito na magpagawa ng bagong Senate building na worth 20 plus billion? Bakit? My goodness mga kababayan, kailangan ba ninyo ng bagong building? Hindi kayo magkasya dyan sa dati ninyong building dyan? May surot ba? Bakit hindi kayo bumili ng Baygon? Oh, nag-pre-plugging pa ako. Masyadong mga maluho. Keso nagre-renta daw kasi. Pwede naman kayo magpagawa. Ang nakapagtataka mga kabayan, sasanga na naman yung aking, siguro ko sa ibang content na lang ito. Iba naman pong topic ito eh. Yung lintik na Senate building na yan. Bakit kasi government office, bakit ilalagay ninyo sa Bonifacio Global City na ang mahal-mahal ng lote? Bakit hindi kayo maghanap ng mga public land na mura ang lote? Public land eh. Government property. Bakit doon? Tapos bilyon? Kung yung bilyon ba yan na ginastos nyo dyan, ipagawa, susko, di hamak na anong klaseng fortress ang magagawa niyang 20 billion pesos na yan, kapalit nung BRP Sierra Madre. Ha? Ang kakapal ng mukha ng mga ito. Tapos papagawa kayo ng napakaganda, napakagara na Senate building, ano naman ang sino ba kayo? Wala naman nga kayo mga pakinabang eh. Iilan dyan sa 24 na senador dyan, sino-sino lang ba ang talagang nagtatrabaho dyan, yung may pakinabang? Mabilang mo lang sa kamay eh, wala pa nga eh. 2, 3 lang yata ang nagtatrabaho dyan. Nagtatrabaho ng matino. Yung iba dyan, puro ka bubuhan at ka pabibo. Tapos mag-ambisyon kayo na mag-uopisina kayo sa Bonifacio Global City na ang lote 500,000 ang halaga per square meter. Tapos ngayon nainggit naman yung ayaw patalo nung mga congressmen. Tatabi na rin doon sa ayaw pa lamang sa Senado. Tama naman yung sinabi ni Franz Castro. Bakit tayo lilipat? Ito nga yung Batasang Pambansa Complex, ang luwag-luwag na Batasang Pambansa na yan. Pumunta po kayo dyan sa Batasang Pambansa Complex. Ang luwag-luwag ng lote, bakanting lote, ang luwag. Alam nyo, kayong mga congressmen kayo, yung Batasang Pambansa na yan, ipinagawa yung project yan noon ni Ferdinand Marcos Sr. Ipinagawa yan para nga dyan kayo mag-opisina, dyan kayo magdebatehan.
Napakalaking complex yan, oh. Ilang hektarya ba yan? Bakit nangangarap pa kayo na sa... Bakit nababadoyan ba kayo dyan sa Tandang Sora? Baduy ba? Gusto nyo talaga dun sa sosyal na napakaginto ang halaga ng lote? Buti naman sana kung mga ginto ang mga utak ninyo. Hindi ko naman dinalahat ha, maraming matatalino at mahuhusay dyan sa House of Representatives. Pero marami dyan mga ewan, kagaya ni Pulong Duterte, di ba? Yung mga ano dyan, yung mga dugas dyan. Kagaya ng sa Senado, ilan lang ba ang matitinong nagtatrabaho? 2, 3 senador? Tapos doon kayo sa bilyon ang halaga ng... bilyonis ang halaga ng magiging opisina ng mga pinakabobo na Pilipino. Di ba? Pinakabobobong Pilipino ang nandiyan dyan sa Senado. Hindi lahat. Sabi ko nga, baka 2, 3 lang ang matino dyan. The rest, wala. Pinakabobo sa mga Pilipino. Tapos mag-opisina kayo sa 500,000 na halaga ng lote. 28 billion ba? 20 billion plus ang halaga ng building. Samantalang yung BRP Sierra Madre, anong itsura? Parang pinagtagpi-tagpi na lata, kinakalawang. Ang kakapal na mga mukha ninyo. Hindi kayo naawa. Kayo kaya ang magbantay doon. Alam mo yung maganda dyan sa kapalit na palitan yung BRP Sierra Madre na yan, magpagawa ng outpost dyan, na parang city in itself. May mga ano dyan, kaya nang mabuhay dyan ng ilang buwan na kahit hindi mahahatira ng supply. Fortress, matibay, well-guarded, well-provided na mga bantay. Hindi kayo naawa dyan sa mga sundalo? Porque hindi nagre-reklamo, oy? Natural, hindi magre-reklamo ang sundalo. Dahil kaya sila naging sundalo para magtiis ipaglaban ang bayan. Porque hindi nagsasalita, kayo puro naman kayo yabang-yabang dyan Bilyon-bilyon ang mga baon ninyo. Samantala yung mga sundalo, magkano ang sweldo ng sundalo? Yung isang paa ng sundalo nasa hukay. Kayo, asus, mga kababayan, pwede ba kasi naman? Kung sa susunod na eleksyon po, wag naman po tayong kukuha ulit ng mga kagaya ng mga nandiyan ngayon sa Senado. Puro mga pinakabobo sa mga Pilipino ang nandyan. Mga kababayan. Kaya naman tayo, sa totoo lang, yung gobyerno natin, sigurado nababalitaan yan sa ibang bansa. Nakakatawa. Nakaka-down. Hindi man lang nakaka-proud. Nakakahiya. Mga kababayan, ipaglaban po natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Peace.